Paano pumili ng gupit na bagay sa mukha mo? Ang pagpili ng tamang gupit ay hindi lang nakabase sa uso o sa husay ng barbero. Isa sa mga pinakamahalagang salik na dapat isaalang-alang ay ang hugis ng iyong mukha. Tulad ng maayos na pananamit na bumabagay sa hubog ng katawan, ang isang mahusay na gupit ay dapat akma sa natural na anyo ng mukha, buto at uri ng buhok. Narito ang isang simpleng gabay sa paghahanap ng tamang gupit na akma sa hugis ng mukha mo. Paano malalaman ang hugis ng iyong mukha? 1. Alamin ang sukat ng mga bahagi ng mukha. Kailangan mo lang ng salamin at panukat o larawan. No, sukatin mula sa itaas ng isang kilay papunta sa itaas ng kabilang kilay. Pisngi. Sukatin mula sa pinakamatulis na bahagi ng isang pisngi papunta sa kabila. Panga. Sukatin mula sa dulo ng baba papunta sa ilalim ng tainga pagkatapos ay imultiply ito sa 2. Haba ng muka, sukatin mula sa gitna ng hairline papunta sa dulo ng baba. Tukuyin ang hugis ng mukha. Base sa mga sukat, alamin kung anong kategorya pasok ang mukha mo. Oblong. Pinakamahaba ang haba ng mukha, halos pantay ang noo, pisngi at panga. Parisukat. Pantay-pantay ang noo, pisngi at panga. May matalas na anggulo ang panga. Oval. Mas mahaba ang mukha kaysa lapad at ang panga ay bilugan. Bilog. Halos pareho ang sukat ng pisngi at haba ng mukha. Bilugan din ang panga. Diamante. Mas makitid ang noo at panga kaysa sa pisngi. Matulis ang baba. Tatsulok. Pinakamalapad ang panga, kasunod ang pisngi, and pinakamakipot ang noo. Puso. Malapad ang noo at pisngi ngunit matulis ang baba. Halimbawa ng tamang gupit base sa hugis ng mukha, 1. Oblong, hugis haba. Bagay na gupit. Side part, nakaside ang hati ng buhok. Textured fringe, mahaba at medyo gusot ang harapan. Crew cut, maikli ang taas. Iwasan, mga mahabang gupit na mas pinapaliit ang gilid, gaya ng pompadour. Halimbawa, kung ang mukha mo ay mahaba at tuwid, subukang magpagupit ng textured fringe upang magmukhang mas malapad ang noo mo. Itos parisukat, bagay na gupit. Asymmetrical styles, mga hati o estilo na hindi pantay tulad ng angled fringe. Short back and sides, maikli sa gilid, mas mahaba sa taas. Halimbawa, kung matalas ang panga mo, pumili ng angled fringe upang mapalambot ang linya ng mukha. 3. Oval, hugis itlog, bagay na gupit. Pompadour, taas na nakaangat at puno. Messy textured cuts, gusot na estilo para sa mas relaxed na vibe. Halimbawa, kung balanse ang sukat ng mukha mo, halos lahat ng estilo ng gupit ay bagay. Subukan ang pompadour para magdagdag ng volume sa buhok. Chert de bilog, bagay na gupit. Pompadour, nagpapahaba ng itsura ng mukha. Textured crop, gusot na buhok sa taas na may fade sa gilid. Halimbawa, kung bilugan ang mukha mo, iwasan ang gupit na nagpapalapad ng gilid. Pumili ng pompadour upang magdagdag ng taas at istruktura. Pen, diamante, bagay na gupit. Messy top, gusot sa taas. High fade with fringe, maikli sa gilid na may volume sa harap. Halimbawa, kung matulis ang baba mo, iwasan ang sobrang maikling gupit. Subukang magpatubo ng mas mahabang buhok na may layers para sa balanseng itsura. Sax, tatsulok, bagay na gupit. Layered styles, maraming layer para madagdagan ang volume sa noo. Long hairstyles, mas mahaba para mabalance ang lapad ng panga. Halimbawa, kung mas malapad ang panga mo kaysa noo, pumili ng hairstyle na may brushback upang magdagdag ng lapad sa itaas. 7. Puso, bagay na gupit. Forward-facing fringe, harap na bumabagsak sa noo. Medium-length styles, malambot na mga layer upang magdagdag ng volume sa baba. Halimbawa, kung matulis ang baba mo, subukang magpagupit ng mid-length style upang mabalansa ang proporsyon. Iba pang dapat isaalang-alang sa pagpili ng gupit. 1. Uri ng buhok. Kung kulot o manipis ang buhok, pumili ng estilo na akma sa texture nito. 2. Guhit ng buhok, hairline. Kung umuurong ang hairline, pumili ng estilo na natatakpan ang bahagi nito. 3. Dali ng pag-aayos. Pumili ng gupit na kaya mong panatilihin araw-araw. Thanks for watching this video. Please like and subscribe to my channel.